Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Purihin ang Diyos. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang katasaasan Diyos. Ang ating Diyos na napakabuti. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na napakabuti, Diyos na may makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa hapong ito na muli Panginoon ay mag-aaral kami ng iyong salita. Kaya Panginoon, sa oras ding ito kami po ay nagpapalinis ng aming puso at humingi ng tawad Lord sa aming mga kasalanan. Maliit man ito o malaki, sinasadya o hindi. Hayag o hindi Panginoon, patawarin mo po kami. At nagpapasalamat kami sa kapatawaran na iginawad mo sa amin. Ayon sa sinabi mo Lord sa 1 John 1:9, na kung kami maghahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan para kami ay patawarin at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya Lord, maraming salamat at sa oras ding ito, hinihiling namin Panginoon na samahan mo kami sa gagawin namin pag-aaral. Ikaw Lord ang manguna sa gawaing ito magmula sa simula hanggang matapos. At Lord, ibaba mo Lord ang karunungan sa magtuturo Panginoon. Alam mo Lord na salat ako sa karunungan Panginoon para may hayag ang iyong mga salita sa hapong ito. Ganon din Panginoon, buksan mo ang puso at ng bawat makikinig, bawat makapanood ng video na ito para maunawaan nila ang mensahe na ibibigay mo sa amin sa hapong ito at nang maipamuhay namin anuman ang ituturo mo sa amin sa gawaing ito sa hapong ito. Maraming salamat O God at anumang tangka ng kaaway para guluhin ang gawaing ito ay tinatalian namin at winawasak lahat ng masamang espiritu sa lugar na ito. Wala kang karapatan para guluhin ang pag-aaral namin at doon ka sa Hades, wala kang karapatan dito. Ito ay gawain ng Panginoon. At Lord, nihiling namin na ibaba mo yung Santo Espiritu na siyang gagabay sa amin para maunawaan namin Lord lahat ng mga salita na ibibigay mo sa amin sa hapong ito. Maraming salamat O God at ngayon pa lamang kiniklaim na namin ang katagumpayan ng gawaing ito sapagkat sinamahan mo kami Panginoon mula sa simula hanggang matapos ito. Maraming salamat O God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. So purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay nasa second quarter pa rin ng tema ay Who are we in Christ? Sino tayo sa ating Panginoon? At tayo ngayon ay nasa lesson 6 na ang pamagat po ay We are redeemed. We are redeemed. Tayo daw ay tinubos na ng Panginoon. Magsimula tayo sa ating pagbabasa ng text sa Isaiah 43 verse 1. Sabi po rito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So ito po ang ating text sa panggagalingan ng ating pag-aaral. So sa hapong ito ay ibig ipaunawa sa atin ng Panginoon na lagi nating isaisip ang pagkatubos natin, yung pagka-redeem sa atin ng Panginoon. Yan.
yung pagkatubos niya sa atin, sapat-sapat para mawala ang takot sa ating buhay. Sapat-sapat yun para alisin niya yung takot sa ating buhay. Bakit? Sabi po, maraming mga tao ang kinatatakutan ang kanilang nakaraan. Yung natatakot sila, yung mga nangyari sa kanila nung nakaraan, yung mga pangyayari ngayon, yung present, lalo na ngayon na pandemic, anong kinatatakutan ng tao? Marami ang nagkasakit ng COVID-19, may mga namatay dahil sa COVID-19, marami nawala ng trabaho, marami nawala ng negosyo. Yan, yun ngayon yung present ngayon, kinatatakutan talaga ng mga tao. At yung paghihirap ng buong bansa dahil epekto ng pandemic na ito. At hindi lang buong bansa, worldwide. Yan po, worldwide itong pandemic na ito. At ano pang kinatatakutan ng mga tao? Yung future, yung mga darating pang panahon na ano pa ang mangyayari after this pandemic na ito? Or may katapusan pa ba itong pandemic na ito? Hanggang kailan ba ito? Di ba? So, anong nangyayari ngayon? Nananaig sa tao ang takot. Nananaig ang takot kaysa yung kanilang pananampalataya. Yung kumbaga, humina ang pananampalataya, nanaig ang takot. Nakalimutan nila na tayo tinubos na ng Panginoon. Tinubos tayo sa kamay ng kaaway. Ayan. Nung pagkatubos natin, pinangakoan tayo ng magandang buhay, buhay na walang hanggan sa langit. Sabi nga doon sa binasa natin sa Isaiah 43 verse 1, ulitin po natin, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So dito po sa binasa natin, sinasabi ng ating Panginoon, sagot kita. Sagot kita. Kaya huwag kang dapat matakot. Huwag kang matakot, sagot kita. Yun po. Ngayon ang unang tanong, why do we need to keep in mind that the Lord had already redeemed us? Bakit daw kailangan nating isaisip na tayo tinubos na ng Panginoon? Dapat yan na lagi na sa isip natin. Laging nakatatak yan sa ating isip. Isa puso din natin yan na tayo tinubos na ng Panginoon. So, dapat yan lagi na sa isip natin. Bakit? Okay, ito po ang sagot niyan. So that our fear cannot control our minds and emotions. So that our fear cannot control our minds and emotion. So, kung lagi nating isinasa isip at isinasa puso na tayo ay tinubos na, tayo niligtas na ng Panginoon, hindi tayo kayang kontrolin ng ating takot at emosyon. Ayan. Yung malaman mo lang na, ay, tinubos na ako, niligtas na ako ng Lord, mawawala ang takot mo. Kasi meron tayong Diyos na nagligtas sa atin, at sinabi niya, ikaw ay akin. So, sagot tayo ng Panginoon. Kaya dapat, mawawala lahat yun. Dapat mawala sa atin yung takot na yun. Sapagkat mahirap po kung kontrolado tayo ng takot. Mahirap. Hindi ka makakagawa ng maganda o tama. Lagi kang takot. Hindi ka makatulog. Hindi ka
hindi ka mapalagay, lagi kang takot, nag-aalala ka. Marahil ang iba sa inyo nakakaranas ng ganito, di po ba? Pero ang sabi sa Isaiah 41 verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan po, napakaganda. Isa yan sa mga favorite kong verse. Ang laki na itulong nito sa akin nung nagka-problema ako sa school. Ito lang ang binabalik-balikan ko. Pabalik-balik ako para mawala yung takot ko. Bino mo, sumasa atin ang Panginoon. At ang sabi niya, palalakasin kita at tutulungan at ililigtas. So, sagot tayo ng Panginoon. Hindi tayo dapat matakot. At sabi pa sa 2 Timothy 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu na kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, sumaatin ang espiritu ng Panginoon, kaya natin pigilin yung takot na yan. Anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, huwag nating ipag-alala yan. Huwag nating katakutan yan. Alam naman natin na biblical ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok, di ba? So, hindi tayo dapat magpa-control sa takot na yan. Isipin lang natin, kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen po. And number 2, so that we will not be carried away by any kind of trials. So that we will not be carried away by any kinds of trials, problems that God allows in our lives. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ano pong ibig sabihin nito? Lahat ng problema natin ay may kapahintulutan ng Diyos. Naniniwala po kayo? Pero ang mga ito, mga problemang ito ay panandalian lamang, hindi yan magtatagal. Kaya huwag tayong matakot. Hindi yan magtatagal. Bakit? Ang ating Panginoon ay laging to the rescue. Pag tayo tumawag sa Kanya, Lord, ganito ang aking problema, ganito kalaki ang aking problema, laging to the rescue ang ating Panginoon. At pag nangyari yun na na-rescue na tayo, na lalagpasan na natin yung problema dahil tinulungan tayo ng Diyos, nakakaramdam tayo ng walang hanggang kagalakan. Ayan. Walang hanggang kagalakan ang dulot ng mga answered prayers natin. Dahil alam natin, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po. But, ano pa pong sabi sa unang Pedro 4:12 hanggang 13? Mga minamahal, wag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito ay di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So dito po, sinasabi na sa halip na matakot tayo, katakutan natin mga problema na yan, dapat nagpapasalamat tayo. Dapat ipagpasalamat natin yung problema na yan dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon para makibahagi tayo sa mga paghihirap ng ating Panginoon. Sobrang hirap ang dinanas ng Panginoon
para lang tayo ay matubos sa kamay ng kaaway. Hirap na hirap ang kanyang katawan para tayo ay kunin sa kamay ng demonyo. Ngayon ang tanong, alin ba ang mas mabigat? Ang problema mo o yung akuin ng Diyos ang ating kasalanan at siya'y ipako sa krus at hanggang sa mamatay? Alin ang mas mabigat doon? Diba? Buhay niya ang ibinigay para tayo ay tubusin. Mga kapatid, buhay niya. Dapat na lagi natin isaisip yun. So, huwag tayong padala doon sa mga trials and problems na yan. Huwag tayong padadala doon. Huwag tayong ma-carried away. And number 3, bakit lagi natin isaisip na tayo ay niligtasan ng Panginoon? So that nothing can hinder us from using our faith above our fears. So that nothing can hinder us from using our faith above our fears. So dito naglalaban ang takot at ang pananampalataya. So kapag palagi nating isaisip at isa puso na tayo tinubusan ng Panginoon, walang makakapigil sa atin na ipakita natin sa Diyos ang ating pananampalataya. Walang makakapigil. Dapat lagi na sa puso natin yan na, ako niligtasan ng Panginoon. Sagot niya ako. Ganon. Dapat ganon lagi ang nasa isip natin. At para tuloy-tuloy ang ating practice ng ating faith. Diba? Hindi tayo manlalamig. Yung faith natin hindi mawawala. Kasi alam natin na may backer tayo, andyan ang Panginoon. Sabi nga po sa Romans 1:17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So yun, dapat lagi na sa isip natin, na sa puso natin yan na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na kalugod-lugod sa tingin ng ating Panginoon kung pinapractice natin talaga yung pananampalataya na yan. At mawawala yan lahat at magagawa natin lahat yan kung sa isip natin na tinubos na ako ng Diyos, niligtas na ako ng Diyos, ano pang dapat kong katakutan? Di ba? Dapat tuloy-tuloy lang. Move on, move on. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong atras abante. Mahirap yung ganon. Yung parang cha-cha. Isang abante, marami atras. Huwag po ganon. Abante lang tayo ng abante. Sige lang. So, yung ating pananampalataya, mga kapatid, ito ang magbibigay sa atin ng magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Maraming tinuturo sa atin ang Panginoon. Lagi yan na isaisip natin na kahit na hindi natin nakikita ang Panginoon, hindi natin siya kasama physically, nananampalataya tayo na andyan siya, kasama natin siya palagi. Sa lahat ng oras. Amen po. At kung ma-develop natin yung pananampalataya na yan talaga, deep, deep na pananampalataya, malalim na pananampalataya, ma-develop sa atin yung
pagtiwala sa Kanya, at yung pag-asa. Pag-asa, hindi mawawala sa atin. Isang araw, pagdilat ng ating mata, kasama natin ang Panginoon. Amen? So, hindi tayo dapat matakot. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Medyo naano ako rito sa text natin ito. Sinasabi po rito, manampalataya sa Diyos. Manampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita, at huwag sa mga nakikita na wala namang nagagawa. Nagets po ninyo? Doon tayo maniwala sa Panginoon. Na kahit hindi natin siya nakikita, nararamdaman natin kumikilos siya sa buhay natin. Sumasagot siya sa ating mga panalangin. Huwag tayong magtiwala doon sa mga nakikita lang ng ating mata, pero wala namang nagagawa. Amen po? Ay, nasusunod na tanong. How can we keep our minds steadfast in our redemption? Paano natin mapanatili sa ating isipan na tayo tinubos na o niligtas na ng Panginoon? Kailangan manatili yan sa ating puso, sa ating isip. Okay, anong gagawin natin? Sabi sa number 1, saturate our minds with God's words. Saturate our minds with God's words. So, dito sinasabi, busugin natin ang ating isip ng mga salita ng Diyos. Yan, doon tayo magpakabusog sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Joshua 1:8, ito alam na natin ito. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ibig sabihin yung Biblia, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, kung lagi nating binabasa ang salita ng Diyos, marami tayong mababasa doon, mga guide sa atin kung paano tayo maging masagana, kung paano tayo maging matagumpay. Yan. Hindi tayo magbabasa ng Biblia para masira ang ating buhay. Hindi po. Paggagandahin ng Panginoon ang ating buhay. Magiging masagana. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. Diba? He is in control. Sagot niya tayo. Hindi tayo magkukulang. Amen? Kaya magiging maayos ang ating buhay. Sabi nga po sa Awit 1, verse 1 hanggang 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siyang magtatagumpay o siya'y magtatagumpay. Napakaganda nitong verse na ito. Dito sinasabi, sumunod lang tayo. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, sundin natin ang salita ng Diyos,
ipamuhay natin ang salita ng Diyos. At in the end, tayo ay magtatagumpay. Amen po. Yan. Busugin natin ang ating isip ng salita ng Diyos. Para masanay tayo at lahat ng nabasa natin, lahat ng narinig natin, sundin natin, ipamuhay po natin. Amen po. And number 2, do not be afraid to face life's challenges. Do not be afraid to face life's challenges. So, naniniwala tayo na ang buhay ay punong-puno ng challenges. Amen po? Napakarami. Left and right. Napakaraming challenge na dumarating sa ating buhay. So, huwag daw tayong matakot. Huwag tayong matakot na harapin ang lahat ng yan. Lagi natin isaisip, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Sige lang. Sabi nga, ang problema andyan lang dumarating. Huwag mong pasanin. Huwag mong pigilan. Huwag mong papasukin. Hayaan mo siyang dumaan lang. Yan, dadaan lang yan eh. Hayaan mo siya, lumagpas siya, okay na. Sabi sa awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yan. Huwag ka matakot, kapatid. Andyan ang Diyos, kasama natin. Sabi nga, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Nagiging matapang tayo. Bakit? Alam natin na binabakapan tayo lagi ng Panginoon. He is always to the rescue sa atin. At sabi pa po sa Juan 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ayan, bakit pa tayo matatakot? Ay victorious ang ating Panginoon. Nakuha niya tayo sa kamay ng demonyo. Nalupig niya ang kaaway. So, dapat, masaya lang, happy lang. God is with us. Amen po? Maging mapayapa lang tayo. Yung peaceful tayo. Huwag kang nag-aalala. Huwag kang mabalisa. May problema man dyan. Andyan si Lord. Lord, hindi ko na to kaya. He's always to the rescue. Diba sabi nga kanina, sagot kita, sabi ng Panginoon. And number 3, think and act like the Lord Jesus Christ. Think and act like the Lord Jesus Christ. Sabi po, mag-isip at kumilos gaya ng ating Panginoon. Mag-isip at kumilos gaya ng ating Panginoong Jesus. Magpakababa tayo. Be humble. Iwasan natin ang magmataas. Hindi maganda yon. At maging masunurin. Sundin natin lahat ng kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat siya ay naging masunurin din. Siya ay lagi nagpapakumbaba. Nagpakababa ang ating Panginoon. Sabi nga sa Filipos 2 verse 5 hanggang 8, basahin ko po. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay
na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. No, di ba? Ganun nagpakumbaba ang ating Panginoon. Binabaan niya ang kanyang sarili. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Pinili niya na panganak siyang gaya ng isang alipin daw. Kaya dapat ganun tayo. Punong-puno ng kababaan. At sabi po sa 1 Corinto 2:16, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang magpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo. Napakaliwanag. Nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo. So, dapat, yung isip niya, ang isip natin, ay kagaya rin niya. Amen po. And number 4, say it loud and proclaim our redemption. Say it loud. Pag sinabing loud, ipagsigawan. At ihayag natin ang ating kaligtasan. Ihayag natin na tayo'y tinubos na ng Panginoon. Huwag tayong mahiya. Ipagsigawan natin. I-share natin. Huwag yung sisigaw ka sa kanto, sisigaw ka, huwag po. I-share natin. Yan sinasabing, say it loud. I-share natin kung anong ginawa ng Panginoon. Kung anong pwede niyang gawin sa atin. Kung ano ang nagiging buhay ng nananampalataya sa Kanya. Ipagsigawan natin yan. Huwag tayong mahiya. Sa lahat ng tao, sa mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, mga kaibigan natin, share natin. Share natin ang gospel. Amen po. Dahil doon, nagsimula ang ating kaligtasan. Doon tayo maliligtas. Sabi nga sa awit 107 verse 2, lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Lahat daw ng niligtas, lahat ng tinulungan ng Panginoon. Saan tayo? Nasaan na tayo? Nasaan na yung iba dyan? Huwag lang tayo basta tumahimik. I-share natin yan na napakabuti ng Panginoon na despite yung ganitong pandemic, hindi niya tayo pinabayaan. Mga kasimple-simple na patotoo na ang dami nang nagkasakit. Tayong mga anak niya hindi nakakanti ng COVID-19 na yan. May mga nagkakasakit pero pinagaling ng Panginoon. Ganon. I-share natin yan. Kung akala mo ay wala ka ng kabuhayan, pero andyan. May dumarating na ayuda. May dumarating na tulong. Bigla-bigla na lang may kakatok sa bahay nyo. O kunin nyo po ito. Diba yung mga ganon? Ganon, maliliit na bagay na yan. Share natin yan. Dahil yan ay galing sa Panginoon. Amen po. Sabi nga po sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Imagine, buhay niya, dugo niya ang kapalit para tayo ay tubusin sa kamay ng kaaway. Kaya wag tayong mahiya na i-share yan. Ipagsigawan natin na meron tayong Diyos na buhay.
na kahit di natin nakikita, nararamdaman natin ang kanyang kabutihan. Pag nalulungkot tayo, pag nag-pray tayo kay Lord, nararamdaman natin, niyayakap niya tayo. Amen, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. So, dapat lagi nasa puso natin yan, nasa isip natin, na tayo tinubos na ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang benefit na tayo ay tinubos na ng ating Panginoon? Na tayo niligtas na? Ano ang benefit nito sa atin? Ang sabi po, our Redeemer will come and save us. Our Redeemer will come and save us. Okay. So, tinubos niya tayo. Andito tayo ngayon. Pero darating siya. Babalik po ang Panginoon. Babalik siya, sigurado yan. Malapit na ang kanyang muling pagbabalik. Para iparanas sa atin ang totoong kaligtasan. Isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Doon ay sure na tayo na tayo ligtas na. Amen po. Ang sabi sa Isaiah 35 verse 4, ito ang sabihin sa mga pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang linaw, ano po? Babalik ang Diyos para iligtas tayo sa ating mga kaaway. Ayan. Ligtas na tayo sa COVID-19 na yan. Kaya dapat lagi natin sabihin, Lord, bumalik ka na. Para yung COVID-19 na yan, may iwanan na namin dito sa lupa. Diba? Yung mga kahirapan na yan, may iwanan na yan dito sa lupa. Sapagkat doon sa kaharian mo, Lord, nakakamtan namin ang buhay na hindi namin naranasan dito sa lupa. Amen. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, tandaan po lagi natin, dugo at buhay ng Panginoon ang ibinuwis niya para tayo ay tubusin sa kamay ng kaaway. Laging isipin natin yan. Buhay niya, buhay ng Panginoon ang kapalit ng pagkatubos sa atin. Kaya kailangan ibalik natin sa Kanya yan. Ibalik natin, matili tayo sa ating faith, mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa sanlibutan, dahil pag dito lang tayo titingin talaga, hindi na maganda nakikita natin. Kaya mag-focus na lang tayo sa mga bagay na panlangit. Diba? Mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Focus tayo sa ating Panginoon. Sa Panginoon natin na hindi natin nakikita. Yan, doon tayo mag-focus sa hindi natin nakikita. Dahil sigurado tayo na kasama natin siya. Nararamdaman natin ang ating Panginoon. Amen. So, dapat ngayon, ramdam natin na tayo malaya na. Tinubos na tayo ng Panginoon. Kumbaga, yung mga tao na sa kulungan ay binigyan na ng bail ng Panginoon. Pero ang bail na yon
ay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Hindi po ba? Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kaya bilang kapalit nun, bigay natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon ng lubos-lubos. At dito mababasa natin ito sa Awit 91, verse 1 hanggang 16. Amen po. Sige, sabayan niyo po ako ng pagbabasa. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Awit 91. Simula tayo sa verse 1. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo kat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Napakaganda po nitong nilalaman ng Awit 91, punong-puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po. So sana po ay may natutunan tayo sa lesson 6 na ito. At ano mang natutunan natin sa hapon ito ay ipamuhay po natin. Practice po natin sa ating buhay. Amen po. So tayo ngayon ay dumako na sa closing prayer. Aming Diyos na napakabuti. Maraming salamat, Lord. Sinamahan mo kami sa ginawa namin pag-aaral. Maraming salamat, Lord, na pinaalala mo sa amin na kami tinubos mo na, kaya di kami dapat matakot sa anumang mga problemang dumating sa buhay namin. Napagtagumpayan mo na, Panginoon, lahat ng mga problemang yan. Kaya anuman yang dumating sa amin, lagi lang namin isipin na sagot mo kami, Panginoon. Maraming salamat, O God. At hinihiling ko, Panginoon, na basbasan mo, Lord, ang mga anak mo sa Mandarin Bible Cell. Ganon din, Lord, sa Adelina 1 Extension Bible Cell. At sa mga tao, Lord, na sa iba pa na makakapanood ng video na ito, sila na mga naghahanap ng iyong kalinga, Lord, nauuhaw sa iyong mga salita,
Basbasan mo silang lahat, Panginoon. Bigay mo sa kanila lahat ng kanilang mga pangangailangan na naayon sa kalooban mo, Panginoon. Lagi silang bigyan ng good health, Panginoon. Kung may magkasakit man, pagalingin mo sila agad, Panginoon. Manatili sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon, yung mga namamasukan, nag-oopisina, yung mga nagtatrabaho sa call center, manatili sila sa kanilang hanap buhay, Panginoon. Yung mga nagnenegosyo, lalong paunlarin mo, Lord, ang kanilang negosyo, Panginoon. Nang sa ganon, maramdaman nila talaga, Lord, na andyan ka lang. Andyan ka para sagutin lahat ng aming mga panawagan sa iyo. Maraming salamat, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi kami magsasawa magpasalamat sa iyo. Damang-dama namin, Lord, ang iyong kabutihan. Damang-dama namin, Lord, ang iyong pag-ibig. Maraming salamat, Lord, na talagang sinamahan mo kami mula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba sa iyo namin ibinibigay, Panginoon, sa nag-iisa mong pangalan na si Jesus. Maraming salamat, O God. Amen and amen. Praise the Lord po. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. So, bago po tayo maghiwalay, paalala ko po ulit sa inyo ang ating tithes. Huwag po nating pagsawaan. Huwag nating i-withhold yung tithes na yan, sapagkat yan ay talagang para sa Panginoon. Yung 10% ng ating kung anong meron tayo ngayon, 10% ibigay natin sa Panginoon. Dahil may pangako yan. Sa Malakay 3:10, ulit-ulit natin sinasabi, binigay natin ang ating ikapo ng buong buo, bubuksan daw ng Panginoon ang durungawan ng langit o sa langit, at doon ibubuhos niya, doon niya idadaan ang lahat ng pagpapala para sa atin. At hindi niya tayo padadala ng salot. Mo, kahit may pandemic, buhay na buhay tayo. Kasi talagang religiously tayo sumusunod sa kanyang salita. Amen po. So, ganito pa rin po tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Malapit na. Nararamdaman ko, malapit na tayong magkaroon ng mass gathering. Kasi may balita na pag lahat ng mga senior citizen na vaccinated na ay pwede nang mamasyal. Ayan, yung mga kapatid natin dyan sa Cavite, alam ko na bakunahan na kayo lahat. Pwede na kayong makita sa mga malls. Ayan. Kunti na lang, kunting kembot na lang, sabi nga, matatapos din itong pandemic na ito. Amen. Huwag tayo matakot. God is with us. So, hanggang dito na lang ulit. See you on Saturday, mga kapatid. Diyan kayo. Dito ako. I love you all with the love of the Lord. Miss ko na nga kayo eh. Kasi, tinitingnan ko, nagsimula tayo nung last year, no? Nagsimula tayo ng January, February, March, bigla na putol. Ganun lang tayo kaiksi. Diba? Di tayo inabot na isang taon na nagsama. Puro online na lang tayo. Diba, Ale? Matatapos din ito. Makikita pa rin tayo. So, bye-bye. Bye-bye po. Happy lang tayo. Bye-bye. See you on Saturday. I love you all with the love of the Lord. God bless po. Then sings my soul.
soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou